Naisip mo na ba kung yung mga panaginip natin, yung paulit-ulit, baka hindi lang basta panaginip? Baka may mensahe yun para sa atin. Halika, samahan mo akong silipin ang kwento ng isang simpleng pastol, ang kanyang mahiwagang panaginip at isang sekreto na baka ito na rin ang sagot na hinahanap mo sa buhay. So, imagine mo to. Ang bida natin, si Santiago, isang pastol sa Andalusia, Spain. Ang buhay niya, simple lang. Masaya na siya sa mga tupa niya, sa mga librong binabasa niya, at yung kalayaang maglakbay-lakbay. Payapa, di ba? Pero alam mo yon, minsan may ibang plano ang tadhana para sa atin. Kasi may isang panaginip na laging bumabalik sa kanya, paulit-ulit. Isang kayamanan daw na nakatago sa paanan ng mga pyramid sa Egypt. Para siyang isang bulong na hindi niya maintindihan pero hindi rin niya kayang kalimutan. Dito talaga nagsimula ang lahat. At dito papasok yung tanong, posible ba talaga na isang panaginip lang kayang-kaya ng baguhin ang buong buhay mo? Sapat na ba yun para iwanan mo lahat ng komportable at pamilyar sa'yo? Tara, alamin natin. Okay, simulan natin sa unang bahagi, ang panaginip ng pastol. Tingnan natin kung paano yung isang simpleng panaginip sa isang pastulan sa Spain ay biglang yayanig sa buong mundo ni Santiago. Ang mensahe, sobrang linaw. Walang paligoy-ligoy. May kayamanang na naghihintay para sa'yo sa Egypt. Hindi lang ito basta pangarap, isa itong destinasyon. Isa itong imbitasyon. Kumbaga, ito yung unang scene ni universe sa kanya. Siyempre, hindi sapat ang panaginip lang. Kailangan ng aksyon. At yung tulak na kailangan ni Santiago, dumating sa anyo ng isang misteryosong matandang hari na may ibubulong sa anyang sekreto tungkol sa tadhana. Dito magsisimula ang totoong adventure. At ito yung pinakapuso ng buong kwento, ang iyong personal legend. Sabi ng hari, lahat daw tayo may ganito. Ito yung totoong misyon natin sa buhay, yung pangarap na para talaga sa atin. Para kay Santiago, yun yung kayamanan sa Egypt. Naisip mo na ba kung ano kaya ang sayo? Pero, syempre, ang daan patungo sa pangarap, hindi yan laging sementado at madali. Eto na yung reality check. Unang-unang araw pa lang ni Santiago sa Africa, nanakawan siya. Lahat ng pera niya, lahat ng pinag-ipon niya, biglang nawala. Isipin mo sandali, kung ikaw yung nasa sitwasyong niya, mag-isa ka, sa ibang bansa, walang-wala ka, anong gagawin mo? Uuwi ka na lang ba at sasabihin, okay, hindi para sa akin to. Madaling sumuko, di ba? Pero dito nasusukat ang isang tao. Imbes na sumuko, pinili ni Santiago na lumaban. At sa parting ito, makikita natin na minsan, yung mga pinakamalaking kabiguan, yung pala ang magiging pinakamagaling nating guro. So anong ginawa niya? Humanap siya ng trabaho. Napadpad siya sa isang tindahan ng kristal. At hindi lang isang linggo o isang buwan, isang buong taon siyang nagtrabaho doon para lang makapag-ipon ulit. Isang aral to sa tiyaga at pagpapakumbaba. At ang galing dito, hindi lang siya basta nagtrabaho Dahil sa sipag at galing niya, yung dating matamlay na negosyo, napalago niya. At yung effort niyang yun mismo yung nagbukas ng mga bagong pinto para makapagpatuloy siya sa paglalakbay niya. Ang aral, minsan yung mga detour, yun pala yung daan. Okay, so may pera na ulit siya. Next phase, tumawid ng disyerto. At dito, ang journey ay nagiging mas panloob. Isang paglalakbay kung saan kailangan niyang matutunang makinig sa tibok ng sarili niyang puso. Sa gitna ng disyerto, sa isang oasis, nakilala niya si Fatima. At boom, instant connection. Naramdaman niya agad na bahagi si Fatima ng tadhana niya. Pero heto na naman yung pagsubok. Mananatili ba ako para sa pag-ibig? O ipagpapatuloy ko yung pangarap ko? Ang hirap, no? At dito, napakaganda ng papel ni Fatima. Bilang isang babae ng disyerto, naiintindihan niya ang tadhana. Imbes na pigilan si Santiago, pinalakas pa niya ang loob nito. Sabi niya, kung totoo yung pangarap mo, bumalik ka pag nakuha mo na. Pinakita niya na ang tunay na pag-ibig, hindi hadlang, kundi inspirasyon. Hindi ka nito hihilahin pababa, itutulak ka nito pasulong. At dahil sa tamang desisyon niyang magpatuloy, dahil sa pag-unawa niya sa tunay na pag-ibig, hinanap siya ng tadhana. Nakilala niya ang alchemist, yung magiging master guide niya na magtuturo sa kanya ng mga sikreto ng mundo. At isa sa mga pinakamalaking aral na binigay ng alchemist, ito yon. Ang pinakamalaking hadlang sa pangarap ay yung takot na mabigo.
Hindi yung mga problema sa labas yung kalaban, kundi yung takot na nasa loob lang natin. Kapag nalampasan mo yan, doon ka lang talaga magiging malaya. At ngayon, nasa huling yugto na tayo ng kwento. Kasama ang alchemist, nakarating na si Santiago sa Egypt. Abot kamay na niya yung pangarap niya. Nandito na siya sa finish line. Nagsimula na siyang maghukay sa mismong lugar na sinabi ng puso niya. Pero sa sandaling akala mo okay na ang lahat, may dumating na mga magnanakaw. Binubog siya, kinuha yung konting ginto niya. Grabe no, parang ang sama ng tadhana. Sa dulo pa talaga. Pero habang pinagtatawanan siya, may sinabi yung leader ng mga magnanakaw, sabi niya, kawawa ka naman. Alam mo, nananaginip din ako ng kayamanan. Pero sa isang abandonadong simbahan sa Spain, doon mismo kung saan natutulog yung mga pastol. At yung mga salitang yun na yung huling piraso ng puzzle. At that moment, click! Naintindihan na niya ang lahat. Yung kayamanan na hinahanap niya sa buong mundo, nasa pinanggalingan niya lang pala. Pero kinailangan niya yung buong paglalakbay. Yung hirap, yung pag-ibig, yung mga aral, para lang maintindihan yung mensahe. So ano ba talaga yung aral? Ang tunay na kayamanan, hindi lang yung ginto na nahukay niya. Ang tunay na kayamanan ay yung mismong paglalakbay. Yung lahat ng natutunan niya, yung pagbabago sa sarili niya, yung tapang na nahanap niya. Yun yung totoong treasure. At binabalik tayo nito sa pinakasikat na linya ng libro. Kapag may isang bagay kang gustong-gusto, buong-buo, ang buong universe daw ay magko-conspire, gagawa ng paraan para tulungan kang makuha yon. Lahat ng nangyari kay Santiago, mapapositibo o negatibo, parte pala ng tulong na yon. Kaya ngayon, ang tanong ay para sa'yo. Ang sarili mong personal legend, naghihintay lang yan. Naghihintay sa'yo na pakinggan yung bulong ng puso mo. Kaya ang tanong, ano ang unang hakbang na gagawin mo para simulan ang sarili mong kwento?